Bago magbagong taon, posibleng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed national budget para sa 2025. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, hindi na raw ibabalik ng Pangulong Bongbong Marcos ang usapin ng 2025 national budget sa Kongreso. Sabi ng Pangulo, tapos na raw kasi ang trabaho ng Kongreso at wala sa procedure na pwedeng ibalik sa kanila ang budget matapos nga ang Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara. Kaya sila raw sa ehekutibo ang mag-review ng isinumiting General Appropriations Bill ng Kongreso. Marami raw kasing nabago mula sa budget request ng iba't ibang departamento. Aalamin lalo na kung kailangan ba ang mga ginawang insertion sa budget. Sa halip, sinabi ng Pangulo na i-veto na lamang ilang nilalaman ng General Appropriations Bill para ma-regain ang control sa spending program ng pamahalaan sa susunod na taon. Hindi pa raw ito maidetalye ng Pangulo dahil item by item, line by line ang tinitingnan nila upang malaman kung alin ang mga priority. Pero may nakita na raw sila na project proposals na walang naaayong program of work, walang documentation at hindi maliwanag kung saan mapupunta ang pondo, kaya ito raw ang kailangan liwanagin. Dapat sana bukas na pipirmahan ang national budget pero hindi raw sila matatapos sa pagre-review. Pero tiniyak ng Pangulo na ang 2025 national budget ay nakalaan sa mga importanteng proyekto. Tinanong din ang Pangulo ukol sa mungkahi ni Speaker Martin Romualdez na suspendihin ang isang taon ng pagbabayad ng PhilHealth Premium. Hindi raw ito, sabi ng Pangulo, pero ang ipinunto niya, sana raw sa mga nagkokomento ukol sa kawalan ng subsidy ng PhilHealth sa budget, pag-aralan daw mabuti. Ang garantiya raw niya, may subsidy man o wala ang PhilHealth, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Narito ang kanyang pahayag. Let me be very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Ang Quad Committee ng Kamara pinakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Ronald De La Rosa, Senador Bongo at iba pa ng crimes against humanity kaugnay sa war on drugs sa nagdaang administrasyon. Pati daw ito ng Pangulo, pero ang Department of Justice na raw ang mag-a-assess nito. Titingnan daw ng DOJ ang mga ito lalo na kung ano ang mga isasampang kaso, paano magkakaroon ng ebidensya na mauuwi sa case build-up. Titingnan pa raw kung tama ba ang direksyon ng rekomendasyon ng komite ng Kamara. Ukol naman sa hiling na executive clemency ni Mary Jane Veloso, sinabi ng Pangulo na malayo pa raw doon. Kailangan pa raw pag-aralan at iiwan na raw niya ito sa paghusga ng mga legal experts upang malaman kung akma sa probisyon ng clemency. Wala naman daw kondisyon na ibinigay ang Indonesia nang ilipat sa Pilipinas ang kustodiya ng bilanggo na si Veloso, pero nasa preliminary stage pa lamang daw ang lahat. Nasa Villamor Air Base si Pangulong Bongbong Marcos kanina para sa change of command at retirement ceremony ng Philippine Air Force. Sa pagretiro ni Lieutenant General Stephen Pareño, ang 39th Commanding General, pinalitan siya ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura. Miyembro si Cordura ng Philippine Military Academy Bikis Lahi Class of 1990. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Villamor Air Base. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz.